kang magkaroon ng isang amang sugarol, iresponsable at malupit. Magpakaalipin sa isang lalaking walang kwenta. Pakinggan natin ang isang maiksing kwento ng pagdurusa at kapighatian ng isang pamilya sa kamay ng isang walang pusong ama. Tahanan ng isang sugarol, sa salin ni Rustica Carpio. Ang maputing ulap sa maaliwalas na langit ay matingkad na nakukulayan, parang baghari. Mabilis na pupunta sa kanuran ang lumulubog na araw. Dahil tapos nang maglaba, mabagal na tumayo si Lianxiao sa tabi ng balon. Sandali siyang napapikit nang maramdamang tila may mga bituing lumilipad sa harap niya. Gustong mawala ang mga bituing nakakahilo. Si Xiaolan, ang anak niyang babae na 3 taong gulang, ay hubad na nakaupo sa tabi ng palanggana at naglalaro ng tubig. Inay, tapos na po kayong maglaba? Ako na po ang magsasampay. Si Ayu iyon na mas matanda kay Xiaolan ng mga 3 o 4 na taon. Nagdidilig siya ng mga gulay na chaising sa kabilang gilid. Nang makitang tapos ng maglaba ang ina, mabilis siyang tumakbo para kunin ang mga labada at isampay sa alambring nakatali sa 2 poste sa loob ng kubong walang dingding. Hindi sinagot ni Lianxiao si Ayu. Tumango na lamang siya. Nakatayo pa rin at nakapikit. Nagpipilit na mabawi ang dahas. Payat siya at maliit, mga 25 anyos, at nakasuot ng kupas na asul na sampo. Medyo nakangiti ang kanyang mga labi. May pangit at nangingitim na bukol sa kanyang noo. Halatang napalo siya ng isang matigas na bagay kamakailan lang. Malaki ang kanyang tiyan. Madaling mapansing nagdadalang tao siya at malapit na. Nang dumilat si Lianxiao, nakatayo na si Ayu sa isang bangkito at isa-isang sinasampay ang mga damit sa alambre. Dahil mataas ang alambre, kailangang tumingkayad siya at tumingala. Habang minamasdan ang maliit na katawan niyo at ang alanganing paraan ng pagsasampay ng damit, biglang nahabag si Lianxiao. Ayu, nag-iingat ka. Apa? Bigla iyong pumisko, nangangambang tumingin at nagtanong. Inay, luto na ba ang hapunan? Kung hindi, magagalitan at bubugbugin na naman tayo ni Itay. Nakapukaw kay Lianxiao ang huling sinabi niyon. Bigla siyang kinabahan. Kahit mayroon pang kaning lamig na natira sa pananghalian, lulutuin pa ang gulay. Kapag walang nakain pag-uwi ang nasawa niyang sugarol, tiyak na may mangyayari. Hindi sinasadyay na hipon niya ang kanyang namamawagang bahagi ng noo. Tumahip ang kanyang puso. Nagmamadali siyang naligo sa tabi ng balon at pagkatapos ay tinulungan si Xiaolan sa paglilinis ng katawan nito. Pinuno niya ang 2 balde ng tubig at kinarga ang mga ito sa pingga pauwi. Ang nakahilis na sinag ng lumulubog na araw ay tumama sa kanyang katawan, sa malaki at bilog niyang tiyan, sa 2 umuugang balde ng tubig sa pingga, sa umiika niyang paa, sa hubad, si Xiaolan na naglalakad sa kanyang likuran, palingalinga. Pagod na si Lianxiao sa walang tigil na pagtatrabaho, ngunit hindi siya pwedeng magbagal ng kilos. Mabilis niyang sinidihan ang apoy ng pugon. Hiniwa ang mga gulay. Pakulo ang tubig. Nilinis ang mga kawali at iba pang kasangkapan sa kusina.
Abala sa gawaing si Lian Xiao. Tinanglawan ng liwanag na nagmumula sa apoy ang mga guhit na pagod at puyat sa kanyang mukha. Walang makasisisi sa kanya. Mula alas 6 ng umaga, nang bumangon siya para maghanda ng almusal, hindi na siya natigil sa paggawa hanggang ngayon. Maliban sa sandaling pahinga noong tanghalian. Noong umagay nanguha siya ng mga punla ng palay at itinanim sa bukid. At noong hapon ay nagsibak siya ng kahoy ng panggatong at namigtas ng tafengho, isang halamang gamot, panggamot na gagamitin niyang pampaligo sa pagkapanganak. Malapit ng isilang ang sanggol at hindi maaaring hindi siya handa. Kung hindi niya ihahanda agad ang mga kailangan, anong mangyayari sa bahay kung bigla na lang siyang ipasok sa ospital? Walang alam ang sugarol niyang asawa kundi humilata sa kama sa kuta ng opyo at magbagyong araw-araw sa Shang-Chi Coffee Shop. Kung hindi niya aasikasuhin ang mga bagay-bagay ngayon, sino ang tutulong sa kanya? Bukod sa gawain sa bahay, kailangan niyang lagyan ng pataba ang mga gulay at pipino na nakatanim sa gilid ng bahay at bunutin ang ligaw na damo. Kung hindi ay bubugbugin siya ng kanyang asawa kapag naging masama ang ani. Masakit pa nga ang kanyang noo dahil sa suntok nito, 2 araw na ang nakakaraan dahil nagkamali siyang sagutin iyon. Inilagay niya sa kawali ang mga dahon ng kamote at buong bahay ay napuno ng bango ng nilulutong gulay. Di kaginsa-ginsay isang tinig na tila tunog ng basag na kampana nagbubuhat sa labas ng pinto. Ayu! Hindi ka ba natatakot na mahulog dyan? Ang taas ng naakyat mo! Gusto mo bang dalawin ang hari ng kadiliman? Itay, nagsasampay lang po ako. Halos kasing bilis ng kidlat, isang parang kawayang lalaki ang pumasok sa bahay at sandaling tumayo. Galit. Lintik! Gabi na hindi pa luto ang hapunan. Umalis ka ba upang hanapin ang kalaguyo mo? Sandali na lang, maluluto na. Ipriprito ko na ang inas ng isda. Pagkatapos ay pwede na tayong maghapunan. Walang lakas ng loob si Lian Xiao na tumingalaman lamang. Inilagay niya sa isang platito ang pinipitlong talbos ng kamote at naglagay pa ng ilang patak ng langis sa kawali. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinuhugasan ang inas ng isda. Hindi siya nagkalakas ng loob na tumutol sa ingay ng kanyang asawa. Si Liwa, ang asawa ni Lian Xiao, ay isang larawan ng isang tunay na manghihit-hit ng opyo. Payat at matangkad. May maitim na ngipin at namumulang mga mata. Matapos makapaymang na nagsisigawan ng bawat isa, nagsimula siyang maghubad at marahas na nagtanong. Handa na ba ang tubig na pampaligo? Oo, ihahanda ko na. Mabilis niyang itinabi ang siyansi. Ibinuhos ang isang kaldero ng kumukulong tubig sa isang balde na nakauuwi pa lamang. Pagkatapos ay binuhat iyon ng 2 kamay sa luma at sira-silang banyo. Yukong-yuko siya dahil sa bigat ng tubig. Umaalog ang malaki niyang tiyan at nakangiwi ang maputlang muka. Nagpapakita ng hirap at marahil ay kawalan ng pag-asa. Sumagitsit sa kawali ang inas ng isda dahil sa init ng mantika. Masusunog na ang inas ng isda. Hindi mo ba naaamoy? Napakabagal mong kumilos. Wala kang kwenta. Walang tigil sa pagmumura sa asawa si Liwa habang ang babae papunta sa banyo. Nagtago sa isang sulok ng bahay ang 2 bata. Nanginginig sa takot. Hindi sila nagkakalakas ng loob na magsalita. Kabisado na nila ang nangyayari. Baka natalo na naman sa sugal si Liwa. Pagkatapos kumain at habang pinupunasan ang mamantikang nguso, kinuha ni Liwa ang lalagyanan ng tsa. Humigop siya ng kaunting tsa at pagkatapos ay Pwe! lumura sa lupa.
Iniligis ng kanan niyang paa ang malapot na laway sa sahig. Inaakalang aalis na naman ng lalaki, mabilis na ibinaba ni Lian Xiao na kumakain pa ang mangkok at chopsticks. At nagkakaundotal-utal na, Liwa, aalis ka na naman? Ano? Hindi ako aalis? Natalo ako ng $20 ngayon maghapon sa Shaanxi Coffee Shop. Bakit hindi ako babalik para mabawi ang natalo sa akin? Pag hindi ako nanalo ngayong gabi, hindi ko natatawagin ang sarili ko eksperto sa mahjong. Pwede bang bigyan mo ako ng ilang dolyar? Nag-order ako ng 20 itlog kay Ying. Malapit na akong manganak. Kailangang bumili ako ng itlog para lutuin sa luya at alak. Hindi! Hindi! Kung kaya mo mag-order, ba't di mo kaya magbayad? ang mga pangyayari noon ay bumabalik. Sa gustuhang magkaapo agad ang kanyang ina, pinili ng kanyang ina si Liwa bilang asawa ni Lian Xiao sa edad na 15 anyos pa lamang. Si Liwa ay anak pa noon ng isang mayamang negosyante. Ang ina naman ni Lian Xiao ay namatay dahil sa sakit na kanser. Minalda si Liwa ang namanang pera sa pagsusugal. Ikaw ang sumpa ng pamilya! Sino may sabi magpakasal ka sa akin? Luka-luka! Kung gusto mong umalis, pwede naman ha! Walang pumipigil sa'yo! Layas! Tumulos sa pisngi ang luha ni Lian Xiao. Dahan-dahan siyang bumaling. Nasipa na nila Ayu at Xiaolan ang kumot. Mahimbing na natutulog ang dalawa, magkayakap. Kinuha ni Lian Xiao ang kumot at itinakip sa kanila. Pumikit siya, ngunit hindi pa rin makatulog. Nag-aalala siya. Malapit na siyang manganak. Makukunan kaya siya? Mahirap sabihin. Unti-unti, nagdilim ang paningin ni Lian Xiao. Inaantok na siya. Pero biglang naging kakaiba ang pakiramdam niya sa kanyang tiyan. Sumasakit na iyon. Natanto niyang lalabas na ang bata. Pero gabing-gabi na at wala pa sa bahay ang asawa niya. Ano ang gagawin niya ngayon? Naisip niyang papuntahin si Ayu sa Shaanxi Coffee Shop para sunduin ang kanyang ama. Kung gigisingin niya ito at papalabasin, tiyak na sisipunin nito. Kung magkakasakit si Ayu, sino ang mag-aalaga sa kanya? Sino ang mag-aalaga kay Xiaolan? Wala nang malamang gawin si Lian Xiao. Tumitindi na ang hilab ng kanyang tiyan. Nanlalamig na sa pawis ang mga palad niya. Hawak ang isang gasera, nagpasa siyang magtungo sa Shaanxi Coffee Shop para hanapin ang asawa. Pagbukas niya ng pinto, nahagip siya ng malakas na hangin. Nanginginig siya at halos mamatay na ang ilaw niya. Idiniin ni Lian Xiao ang kaliwang kamay sa kanyang tiyan. Umuusad ng mga 2 o 3 hakbang. Sa malamlam na ilaw, ang mukha niya'y ninenervyos sa sakit at butil-butil ang pawis sa tumutulok mula sa kanyang noo. Parang hinihiwa ng isang matalim na kutsilyo ang tiyan niya. Natutuliro siya at nahihilo. Nalaglag ang gasera mula sa nanginginig niyang mga daliri. Nagkapiraso-piraso. Hindi na maisip ni Lian Xiao kung ano ang mangyayari. Sinapo niya ng 2 kamay ang kanyang ulo. Nagpupumilit na manatili siyang nakatayo. Napakaliwanag sa loob at maingay. Narating din sa wakas ni Lian Xiao ang Shaanxi Coffee Shop. Napakaliwanag sa loob at maingay. Ang kalantog ng mga pizza ng mahjong sa mesa. Ang maingay na boses ng mga sugarol. Umuungol at tumatawa. Isang matabang babae ang nagbukas ng pinto. Iyon ang may bahay ng may-ari ng kapihan. Si Lian Xiao na nakasandal ng husdo sa pinto ay bumagsak sa loob. Naku! Pasok ka na! Manganganak ka na pala! Liwa! Ang asawa mo! Manganganak na!
nangyari? Bakit gabi-gabi na yung narito ka pa? Pung! Teka, Red. Center ba yun, ha? Maganda. Magaganda ang pizza niya at medyo ninenervyos siya. Matamang nakatingin sa mesa. Tinulungan ng may bahay ng Tokay si Lian Xiao na maupo sa silang ratan. Sa punang dalawang kamay ni Lian Xiao ang kanyang tiyan. Humahalingin. Ang tiyan ko! Masakit! Dalhin agad ninyo ako sa ospital. Ano? Ngayon na? Mananalo ako sa larong ito. Sandali. Pung! Ang galing, ang ganda ng pitsang ito. Quadruple! Unang 4, pangalawang 4, 1,285 at 20,560. Malaki ang panalong iyon. Tuwa si Liwa at hindi niya mapigil ang kakatawa. Maluwag na maluwag ang nangingitim na bibig habang sinasamsam at inaayos ang mga chips. Ngumiti siya sa taong nakaupo sa harap niya. Lumpong Chun! Napakagaling nitong 70,000 galing sa'yo. Napakagaling talaga. Ayo! Hoy! Lumakad ka na! Mga anak na ang asawa mo! Walang magawa si Liwa kundi hiningin sa isang miron na maglaro para sa kanya. Galit na tinitingnan ang asawang si Lian Xiao at nag-aatubilong tumayo. Pumayag ang may bahay ng Tokay na ipaarkila sa kanya ang Morris Minor nito sa $2 bawat oras at dodoblehin sa gabi. Tinulungan ng may bahay si Lian Xiao na makasakay sa kotse. Si Liwa, na umuungol pa, ay nagpunta sa kasilyas sa likod ng kapihan. Bigla siyang nakakita ng ilaw na mabilis na papalapit sa dako nila. Bahagyang kumislap ang munting ilaw, marahil sa hangin. Habang papalapit iyon, nakita niya si Ayong pangku-pangko. Kapwa sila umiiyak at namumula na ang kanilang mga mata. Nay! Nay! Ayo! Ayo! Bakit mo dito dinala ang kapatid mo? Sisipunin kayo! Lumabas ng kotse si Lian Xiao. Nilapitan ng maliliit na batang babae. Hindi malaman kung anong gagawin. Humagulgol sa iyak si Xiaolan. Kaagad siyang inaliw ni Lian Xiao. Tama na, anak! Nagising ako sa iyak ni Xiaolan. Hinanap niya ang nanay. Hindi ko makita si nanay sa bahay. Naisip ko, baka nandito kayo. Kaya dinala ko siya rito. Ayo, huwag kang umiyak. Mabait ka, di ba? Alagaan mong mabuti ang kapatid mo. Uuwi ang nanay pagkaraan ng 2 o 3 araw. Pagkahatid sa akin sa ospital, uuwi ang tatay ninyo. Habang inaaliw si Ayu, napaiyak na rin si Lian Xiao. Hindi niya makayang isipin na aalis siya ng mga ilang araw. Iiwan ang 2 munting bata sa bahay na wala man lang mag-aalaga sa kanila. Ibinaba ni Ayu ang nakababatang kapatid at sa pagitan ng mga hikbi. Inay! Dadalawin ko kayo bukas ha. Kasama ang kapatid ko. Sasabihin ko kay tay na isama rin kami. May isa pa naman akong $1 sa alakasya ko eh. Dadalhin ko para may magamit muna kayo. Mag-iingat kayo ah. Magliliw na hinawakan ni Lian Xiao ang munting ulo ng anak. Hindi na makapagsalita dahil sa pag-aalala. Lumabas si Liwa, kinagalitan ng 2 bata gaya ng dati. Pagkatapos ay pumasok sa kotse. Binuhay ang makina at pinatakbo. Tuloy ang mahjong sa Shaanxi. Ang gabi ay ginulo ng mga tunog ng pitsa. At paminsan-minsan na malakas na pung! Malamig na kumislap ang mga bituin sa langit. Malakas ang ihing hangin. Isang munting ilaw ang mabagal na kumikilos sa daan.
Si Ayu, pangko sa likod, ang umiiyak at inaantok na kapatid. Mabagal at tatubiling naglalakad patungo sa kanilang luma at hungkang na bahay. Sa